Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan. Kami ni Ray Ray sa labas. Mahangin. Gising si Rail. Kasi naglaba ako, tapos dalawang batch na ako na sampay, tapos may isa pa. So nilaban ko lahat kasi nga yung ginamit ni Josawa na beddings. So nilaban ko na lahat. Alam niyo ba guys, marami nagme-message sa akin regarding sa TRC validity nila. So meron tayong kababayan na binigyan lang siya ng 3 months validation ng TRC niya. So napakasayang or sulit yung pinayad niya na 3,000 zloty sa private lawyer kasi nga 3 months lang yung binigay sa kanyang TRC. So bakit nga ba 3 months lang? Kasi guys, sa ngayon kasi usually ng mga nagme-message sa akin is nakadepende na lang sa natitirang kontrata nila, yung validity ng TRC na binibigay ng immigration office or yung desisyon. So kaya maging aware na lang yung ibang kababayan natin, baka magtaka kayo bakit may mga ganun na. Kasi meron din akong kaibigan na 1 year and 8 months lang ang binigay sa kanyang TRC. So, kasi nga, yun na lang din yung natitira niyang kontrata. So, much better siguro kapag magka-process kayo ng TRC nyo, humingi kayo ng panibagong kontrata, yung 3 years ganon, or mas better yung 3 years talaga. Kasi usually binibigay ng kontrata is 1 year or 3 years. Pero kapag 1 year, syempre, ang TRC process minsan inaabot ng, ng 1 year more. Usually. Yung iba nga, inaabot pa ng 2 years. Nahulog yung sampat namin. Oh. Keep moving. Don't moving. Don't move. Don't move. Before. Ay, sorry. Say hi. Hi! Kiss mommy. Kiss mommy. Don't touch. Don't touch. Don't touch my mic. Don't touch. Ayan. Say hi. Say hi. Hi. Nag-hi naman siya. So, kapag ganun lang na 3 months, bumayad ka ng 3,000 zloty. Sayang, no? Kaya, much better guys, kung sa tingin nyo na hindi nakikipag-cooperate yung agency nyo, maghanap-hanap na lang kayo ng magandang agency na talagang magbibigay ng mga maayos na dokumento sa pag-process ng TRC. Honestly guys, ako noon, hindi naman ako TRC nung under agency ako kasi nga hindi nakikipag-cooperate yung agency ko regarding sa requirements. Hindi sila nagbabayad ng insurance at saka tax ko, kaya lagi akong refuse. Na-refuse ako twice. So, ang Poland kasi ngayon talaga pahigpit ng pahigpit. Kaya yung mga nagbabalak pumunta ng Poland, naka-apply papunta ng Poland, pag-isipan yung maigi bago kayo mag-apply. Kasi hindi na rin talaga kadali ngayon ang makapagpaalis or makarating ng Poland, lalo na sa visa is pahirapan. So, bago kayo mag-apply, magtanong-tanong muna kayo. Actually guys, marami namang vlogger na nagsasabi ng totoo regarding sa sitwasyon ng Poland. Yung iba kasi, nami-misinterpret nila kasi discourage daw yung mga kapwa Pilipino para daw hindi mag-push through o makapag-apply ng Poland. So, para sa akin, nasa inyo pa rin kung maniniwala kayo sa mga nagbablog or hindi. Pero ito lang masasabi ko, maganda ang Poland pero mahigpit na. Para sa akin, maraming opportunity pa rin sa Poland. Yung iba, sabi nila hindi sila swerte, pero para sa akin, okay pa rin talaga ang Poland. Mas naging masaya ako dito kaysa sa 12 years ko sa Taiwan. So, 12 years ko sa Taiwan, grabe, puro trabaho. Hindi kagaya dito na nababalance mo yung oras mo. Pwede kang magtrabaho, pwedeng hindi, depende sa'yo. Pwede kang kumita ng slowly, depende pa rin sa'yo. Or kung gusto mo naman yung basic lang,
Yung ganun. Kung gusto mo, tamang trabaho, tapos tamang gala, tapos ang ganda-ganda pa ng Europe, ang dami kang pwedeng galaan. So, yung mga ganun na mga information is talagang napakasarap sa buhay. Pero yung sasabihin ng iba na nadi-discourage kayo, nasa inyo pa rin yan. Pero kung kayo nasa puso nyo na talagang gusto nyo makarating ng Poland o ibang part ng Europe, go nyo. Kasi nasa inyo naman yan eh. Kumbaga kayo pa rin yung kayo pa rin yung masusunod sa pagdating sa opportunity para sa sarili nyo or yung magiging kapalaran nyo pagdating sa Europe. Magkakaiba ang kapalaran ng mga Pilipino sa Europe, lalo na sa Poland. Yung iba kasi masyadong mareklamo, mapili sa trabaho, kaya yung iba maraming sinasabing negative. Pero para sa akin, ayos lang. Kasi naging OFW din ako 1 year mahigit, o less than 2 years dito sa Poland. So, okay sa akin. Oh no! Say hi! Say hi! Tapos, trabaho ako ng walang overtime, tapos nagka-travel ako, ganun yung ginagawa ko noon. Ayoko nang masyadong overtime na trabaho kasi nga pag napagod na rin ako nung sa Taiwan, yung todo trabaho ka, sobrang pagod yung 12 years na yun, hindi mo masyadong ma-enjoy yung buhay mo. Tapos syempre tayo ang isipin natin, ang bilis lang ng buhay, yung parang importante na lang yun, yung maging masaya ka, yung gano'n. Magkakaiba man tayo ng pangangailangan, pero darating yung time na marirealize nyo rin yan pag nagkakaedad na kayo, yung kung ano talaga yung gusto ng puso nyo, yung goal nyo. Nag-hi si Riley. Say hi. Kasi ako talaga yung pinaka-main goal ko, yung magkapamilya ako, pero hindi ko naman na-expect na dito ko pala sa Poland makakuha yon, or dito sa Poland yung magiging destiny ko para sa pamilya. So actually guys, nakabakasyon kami ng Poland ngayon kasi nga for summer nakabakasyon si Josawa, kaya nag-decide kami umuwi ng Poland. Kasi ang haba din, 1 month stay kami ng Poland, tapos babalik din kami ng Netherlands before 1 month of vacation ng summer. Kasi marami pa rin activity sa Poland eh. So marami pa rin kaming gagalaan, lalo na especially ngayon. Kasi Ryle, naglalakad na. So yung mga plano namin last year na hindi natuloy, ngayon namin gagawin. Which is dito lang din sa Poland yun. Ewan ko kung matutuloy kami sa ibang part ng Europe. Hindi pa sigurado yun. Kasi nga, parang sasama yung mga brother-in-law ko, sister-in-law namin. Yung in-law ko, ni Andre. So, pag-uusapan pa namin kung matutuloy kami. Siyempre, kasi pareho na kami may baby eh. Medyo mahirap mag-biyahe din kapag malayo. So, say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Talagang stress sa Poland din ang pagka-process ng TRC. Tapos, kapag nag-TRC ka, pag pa-export din, iisipin mo na naman yung renewal. Yung gano'n. Hindi ganun kadali kumuha ng residency sa sa Poland. Baka yung iba kasi pinapangakuan ng ibang recruitment na agency na makakakuha agad ng residency. Hindi po totoo yun ha. Hindi po ganun kadali. Kahit naman sa aming mga may partner na police, dumadaan pa rin kami sa proseso. So, kung kayo may mga matataas na profession, yan yung advantage nyo yan. Mas maganda yung opportunity para sa inyo. Pero yung mga gaya ko na low skilled, hindi ganun kadali guys ha. Kasi yung iba nanghihikayat na lang talaga na makapag-apply kayo para syempre kumita sila ng malaki. Especially yung mga Pilipino na under agency. Karamihan dyan, mga Pilipino. Yung mga nagpapabayad ng mahal. So, pag dumating ngayon ng Poland, malalaman nyo yung kalakaran ng mga nag-recruit sa inyo. Ako kasi yung nag-process sa akin, hindi ko naman siya
kumbaga, hindi ko na siya biniblame dun sa binayaran ko kasi malaki din yung binayaran ko sa 300,000 sa peso. More or less, ganon. Pero hindi ko siya biniblame kasi yung sa lahat ng magandang nangyari sa akin sa Poland, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Kahit nung una, na-stress din talaga ako sa kanya kasi nga, yung inipit niya yung ticket ko, although full payment na ako sa kanya. So, ayun guys, yun lang masasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo mag-Poland po kayo. Huwag kayong makinig sa mga iba na sa tingin nyo is nakakasira ng diskarte nyo. Ang sa akin lang sinasabi ko yung totoo na kung ano yung na-experience ko dito sa Poland. Sa ilang guys, thank you for watching. Bye! Say bye! Bye! Papa! Say bye! Taga-baboy na ka. Pa! O say pa! In Polish, papa. Say papa. Kiss everyone. Kiss. Kiss. Si mami na lang kiss mo. Si mami kiss mo. Si mami kiss. Mami kiss. Ayaw na untog. Bye.